Ay grabe mga bossing ang mga nangyayari sa bayan natin. Diyos ko po, si Claire Castro panay na naman ang kahol. Isa talagang inutil yan na spokesperson ng ano na yan, ng Malacanang. Diyos ko po, yung spokesperson na yan parang walang utak, ano? Parang tanga. Claire Castro, putang ina, abogado ka ba talaga? Ikaw ba talaga yung abogada? Matakin mo, ang sinabi lang ni Inday Sara sa kanyang tatay, kasi yung kanyang tatay, sabi ng kanyang tatay ay, anak, kailan mo ba ako pauwiin? Mag-mayor pa ako. Oo, tsaka sabi mo kay Kitty, wag na siyang pumunta rito hanggat di pa siya abogado. So, in high spirits pa din naman po ang ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Duterte. In high spirits pa din po siya mga bossing. At talaga naman nakukuha niya pa namang magbiro-biro. Sabi ko nga sa inyo hindi ba? Ganyan ang ating Pangulo, hindi mo siya makikitaan ng pagkalungkot dahil alam niya malakas ang laban niya dito sa kaso na to. At pag-uusapan natin yan unya-unya. Pero itong si Claire Castro, napakabobo talaga. Unok-nukan ng tanga. Pinaglihi yata ito sa isdang tanga. Siguro siguro pinagbubuntis ng nanay ito, siguro kinakain ng nanay sardinas. Isdang tanga kasi nagsiksikan yung isda doon sa maliit na lata. Kaya ganun, naging tanga rin itong taon to. Mantakin mo Mantakin mo ito si Claire Castro. Noong panahon, hindi pa siya spokesperson ni BBM. Putang ina, gigil na gigil kay BBM yan. Galit na galit kay BBM. Tawag nga dyan kay BBM, walang silbi. Tangin na ngayon, kinakain niya na yung tain niya. Tawag nga niya dyan, bobo yan si Bongbong Sabi nga niya, nung kinuha niya. Nung kinuha ni Bongbong Marcos si Larry Bobogadon para gawing national advisor for poverty alleviation, putang ina niyan. Wala naman nagawa, hinayupak na yan. So nung kinuha niyang poverty alleviation advisor ito si Gadon, galit na galit si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, bakit ganon? Ang dami-daming advisor. Hindi ba pag madaming advisor, ibig sabihin mahina ang utak? Ay! Ganon dati si Claire Castro. Pero ngayon, putang ina niyan, walang pinakamagaling na presidente sa buong mundo kundi si Bongbong. Si Bongbong lang pinakamagaling sa ulul na yan. Akala mo, pinainom ni Bongbong ng pawis ng kilikili niya Parang nagayuma si Claire Castro, putang ina niyan. Parang gusto nang gawing santo si Bongbong. Ito, sabi nung tatanga-tangang si Claire Castro. Sabi nung inutil na si Claire Castro, sabi niya, kasi si Inday Sara nga, sabi nga niya sa tatay niya, pag umuwi ka sa Pilipinas, baka maninoy ka. Baka maninoy ka. Ginanon niya. Alam mo ang tawag diyan? Pagkaka-absorb nitong engot na Yusek natin sa PCO. Sabi niya, para ang dating sa kanya, ikinukumpara si Pangulong Duterte kay Ninoy. Hindi daw comparable si Pangulong Duterte kay Ninoy. May putang ina mo talaga. Napakatanga mo naman. Hindi talaga comparable si Pangulong Duterte kay Ninoy. Malayong malayo si Pangulong Duterte kay Ninoy. Kahit pagsama-samahin mo yung utak ni Ninoy, ni Pinoy, pati ni Cory, isama mo na yung utak ni Chris Aquinong natutuyot na. Hindi pa rin ubre sa utak ni Pangulo. Bobo ka ba? Magkukumpara ka kay Pangulong Duterte, yung naging Pangulo din. Abay, kung di ka ba naman tanga, Claire Castro, ikukumpara mo si Pangulong Duterte kay Ninoy, na wala naman nagawa sa Pilipinas. Pukin ang ina niya. Ano ba nagawa sa Pilipinas ng ulul na yan? Bukod sa namatay yan, tapos nagkaroon ng people power, tapos yung asawa niya ang naging presidente, lalo naghirap ang Pilipinas. Isa rin salot yung mga yan Yung mga Aquino sa Pilipinas. Yan naman ang dalawang pamilyang salot sa bayang Pilipinas. Marcos na mga magnanakaw, at saka mga Aquino na mga walang ginawa rin sa Pilipinas. Tanginan yan. Dalawang pamilya yan. Dalawang pamilya, dalawang presidente na rin. Pero parehas na walang silbi. Parehas na walang nagawa. Tinalo pa ng isang taga Sub-Saharan Mindanao
na presidente na putang ina, kinawawa lahat ng mga kriminal addict at saka lahat ng mga kawatan sa bayan. So sabi niya, hindi daw comparable si Ninoy dahil daw si Ninoy wala naman daw crime against humanity kung di ba naman bobo eh. Kaabuga-abugado mong tao, Claire Castro, judgmental ka kung di ka ba naman tanga. Presumption of innocence. Naiintindihan mo ba yun bilang isang abugaga? Dapat ikaw mismo yung nakakaintindi that a person is innocent until proven otherwise. Hindi porket ikaw ay inakusahan, ikaw ay may kasalanan na tanga. Alam mo yan bilang isang abogado. Wala ka yatang natutunan nung nag-aral ka, inayupak ka. Dahil lamang sa pangarap mo, sa taas ng lipad mo ngayon dahil wala nang tanga na makuha ang gobyerno, kaya kinuha ka na. Mantakin mo, puro tanga kinukuha niyan, tapos proud na proud ka na nagtatrabaho ka sa kanila ngayon. Anong tawag sa'yo? Di mas tanga. Yan lang naman ang qualifications ng gobyerno sa pagkuha ng mga kawani nila eh. Kailangan tanga ka. Tanga in a sense na kahit wala namang ginagawa yung administrasyon, pinababango mo. Kaya ano na ba nagawa ni Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon? 3 taon na, putang ina, SONA pa lang ang nagawa niyan. Puro pangako, wala pang natapos ang hinayupak na yan. Pag tinanong mo nga kung ano mga pinangako niya, nakalimutan na rin niya eh. Talagang birds with the same feather flock together. Bagay na bagay talaga si Claire kay BBM. Mahina ang wavelength. Pantay na pantay. Pero ito kasi yan. Kaya sinabi ni VP Sara na gano'n kasi nga sa sobrang dami ng kalaban ni Pangulong Duterte, sino ba mga kalaban ni Pangulo? Addict, kriminal, korap, mga sindikato, komunista. Yan ang kalaban niya. Sa dami ng kalaban niya, baka pag uwi niya ng airport, patayin siya doon. Hindi alam kung sino papatay sa kanya sa mga yun. Pero sigurado ko yung head ng sindikato, yan ang talagang gagawin. Putangin ng tumatanda na to, ang hirap kalabanin. Ipinatapon mo na sa ibang bansa, puta nakauwi pa. Burahin na yan sa history ng Pilipinas. Baka ganun ang gawin dyan. Pero sabi ko sa inyo, kahit mapatay niyo yan, huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil sa kabubuhan ninyo, dahil sa katangahan na itong mga nagtrabaho para ipatapon siya sa ibang bansa. Nakikita ngayon ng buong mundo kung gaano kabulok ang Pilipinas, gaano kabobo ang mga nasa Pilipinas. Ang mga sekretary sa gobyerno ay mga walang mga pinaglihi yata sa munggo. Kaya ganyan. So yun ang sinasabi. Si baka Maninoy, it means the act, yung act of what happened to Ninoy, yung pinatay si Ninoy hanggang ngayon. Tayo na 2 presidente, Aquino na, hanggang ngayon hindi pa nalalaman sino pumatay talaga kay Ninoy. Tapos yung pinagbibintangan nila na pumatay kay Ninoy, putay na kakampi na nila ngayon.